Ang kwento eng isang Swede sa Pilipinas, isang puso na nagbibigay liwanag kung bawat umaga nakikita mo ang isang dayuhang babae na bumibili ang 200 piraso eng sanitary napkin sa isang sari-sari store. Ano ang isipin mo? Paano kung ang babaeng iyon ay isang dalagang Swedish? Ang pangunahing karakter sa kwento ngayon ay isang ganoong babae. Dumating siya sa Pilipinas para magtrabaho at araw-araw siyang nagpupunta sa isang convenience store malapit sa kanyang bahay para bumili ng daan-daang sanitary napkin na naging dahilan para maginala ang tao sa komunidad at ipagsumbong siya sa pulisya. Ngunit nang dumating ang pulisya, nasaksihan nila ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Bakit siya tahimik na bumili eng na napakaraming sanitary napkin sa gitna eng bulungan? Sundan natin ang kanyang totu at kamangha-manghang kwento. Magandang araw, ang pangalan ko ay Linda. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan sa labas ang Sweden. Sa lugar na iyon, tuwing taglamig, ang buong mundo ay nababalot ang puting niebe. Ang aking maalaala nung bata pa ako ay puno ng init. Ang aking ama ay isang karpintero at ang aking ina ay may maliit na tindahan ang bulaklak. Ang aming bahay ay hindi malaki, ngunit laging puno nga gamit na gawa ng aking ama at mabango sa amoy nga ligaw na bulaklak na inilalagay ng aking ina tuwing umaga. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian. Noong taglamig ng 7 taong gulang ako, isang gabi ng malakas na pag-snowfall, pumanaw ang aking nga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Mula nun, ang aking mundo ay napuno na lamang lamig at katahimikan. Kinuha ako ng aking lola. Siya ay isang mabait na tao ngunit hindi gaanong nakakaangat sa buhay. Kaya kailangan naming mamuhay ng matipid. Linda, ito ang bago mong bag, ha? Sabi ni Lola habang binibigyan ako ng isang lumang bag na binili niya sa isang ukay-ukay. Hindi ko ito kinamuhian. Ang bag na may lila na burda ay naging aking munting kaibigan. Tuwing ipinakmamalaki ng aking mga kaibigan sa eskwelahan, ang kanilang nga bagong bag, tahimik lang akong nakaupo mag-isa. Nainggit ako, ngunit ayaw kong maging dagdag na pasanin sa aking lola. Ang taglamig ay isang partikular na mahirap na panahon. Para makatipid sa kuryente, bihira naming buksan ang heater. Bawat gabi, kailangan kong magsuot eng makapal na medyas at makumot eng 2 patong para makatulog. Minsan, hihiga si Lola sa tabi ko at gagamitin ang kanyang mainit na mga kamay para haplusin ang aking likod. Samga sandaling iyon, tila nawawala ang lahat ang lamig. Linda, isa kang matapang na bata katulad ng iyong nga magulang. Balang araw, malalampasan mo ang lahat at magiging isang maliwanag na tao. Ang nga salita ni Lola ay naging munting pag-asa ko. Pagdating ko eng high school, tahimik pa rin ako, kakaunti ang kaibigan ngunit mahilig magbasa at magpinta. Ang aking sketchbook ay puno engga landscape at portrait. Sinabi minsan eng aking art teacher, Linda, may kakayahan kang makuha ang damdamin ng tao nang napakahusay. Ang papuri na yon ay lubos na nagbigay inspirasyon sa akin. At pagkatapos, sa taglamig ng aking ika-7 baitang, dumating ang pinakamahihiyang sandali ng aking buhay. Napakabigat ng snow noong araw na iyon. Pagkatapos eng class, habang naglalakad ako patungo sa bus stop, may kakaiba akong naramdaman sa aking ibabang tiyan. Gusto kong pumunta sa banyo, ngunit malapit nang umalis ang huling bus. Nang makarating ako sa stop, umupo ako sa upuan at sa sandaling iyon, napansin kong may dugo ang aking uniforme. Hindi ko akalain na ang aking unang regla ay darating sa ganitong paraan. Kahit na sinabi na sa akin ni Lola, nang ako mismo ang humarap dito, lubos akong nalito, tumitingin ako sa paligid, may ilang kaklase.
Isang babae ang tumingin sa aking palda at bumulong sa kanyang kaibigan. Kaagad pagkatapos, narinig ko ang ngahalakak at bulungan. Tingnan mo ang kanyang palda. Ang panunuya ay parang karayom na tumusok sa aking tenga, uminit ang aking mukha at lumuha ako. Ginamit ko ang aking bag upang takpan ang mansa, ngunit huli na, sa gitna ing bus stop na nababalutan ing niebe, ang magagawa ko lang ay yumuko at umiyak. Gusto kong tawagan si Lola ngunit naubusan ing baterya ang aking telepono sa mismong oras na iyon. Nakaramdam akong labis na kahihiyan at kawalang magawa. Ayos ka lang ba? Isang mainit na boses ang narinig. Inangat ko ang aking ulo. Isang babaeng Asyano ang nakatayo sa aking harapan. Hindi siya masyadong matatas magsalita ang Ingles. Hindi ako makapagsalita, umiiyak lang ako. Hindi na siya nagtanong pa, tahimik lang niyang hinubat ang kanyang jacket at inilagay sa aking balikat. Napakainit nito. Pagkatapos, kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na bag, binigyan ako ng sanitary napkin at wet wipes. Nandun ang banyo, itinuro niya ang isang kalapit na coffee shop. Nung panahong iyon, hindi ko alam kung paano magpasalamat, tumango lang ako. Pagkatapos kong makayos sa banyo, bumalik ako sa bus stop. Naghihintay pa rin siya doon. Mas okay ka na ba? Tanong niya. Opo. Maraming salamat po. Sa wakas ay nakapagsalita ako. Unang beses ba? Tumango ako ng nahihiya. Huwag kang mag-alala, normal lang iyan. Natakot din ako noong unang beses ko. Para sa iyo ito. Binigyan niya ako ng pantalon na mukhang bagong bili mula sa kalapit na tindahan. Sinabi niya na siya ay mula sa Pilipinas, nag-aarang lengwahe sa Sweden at ang pangalan niya ay Mai. Nahintay siya sa akin hanggang sa dumating ang bus. Next no pa rin, malamig pa rin. Ngunit ang kanyang presensya ay lubos na nakpainit sa aking puso. Sa susunod, tandaan mong maglagay ing isa sa iyong bag at kung mangyari ulit ito, huwag kang mahiya. Lahat ng babae ay dumadaan dito. Ang kanyang payo ay simple ngunit nagbigay sa akin ng malaking lakas. Nang sumakay ako sa bus, sinubukan kong ibalik sa kanya ang jacket, ngunit winagaywe niya ang kanyang kamay. Panatilihin mo lang, ibalik mo na lang sa akin kapag nakauwi ka na. Isinulat niya ang kanyang address sa isang maliit na piraso ing papel. Kinabukasan, hinanap namin ni Lola ang address na iyon. Sinalubong kami ni Ate Mai ing isang maliwanag na ngiti. Binigyan siya ni Lola ang scarf na gawa ang kanyang kamay at binigyan ko siya ang maliit na painting na ginawa ko noong gabing iyon, ang imaheng bus stop sa ilalim ng snow at 2 tao na nakatayo makatabi. Hindi nagtagal, bumalik si Ate Mai sa Pilipinas. Ngunit ang maikling pakikita na iyon ay nakiwan ang isang malalim at mainit na marka sa aking puso. Mula noon, lagi kong iniisip, magagawa ko kaya balang araw na gamitin ang ganong init upang pagaanin ang kahihiyan isang tao? At ang pangalang Pilipinas ay hindi sinasadyang pumasok sa aking isip. Pagdating ko eng senior high, nagsimula akong mag-aral eng Filipino sa sarili at ibinuhos ang lahat eng aking pagmamahal sa pagpipinta. Nagtapos ako at nagpasya na mag-aral eng graphic design. Laging suportado ako ni Lola. Ang iyong mega painting ay laging may need. Ibahagi mo iyan sa mundo. Sa buong taon eng kolehiyo, nagtrabaho ako at masipag na nag-ipon engkra, siyempre para makapunta sa Pilipinas. Habang naghahanap akong nga trend sa disenyo sa Pilipinas, lalo akong nakaroon ng interest sa bansang ito. Nalaman ko ang tungkol sa work and study program at nagpasya akong pumunta sa Pilipinas pagkatapos kong magtapos. Naalala si Lola, ngunit iginalang pa rin ang aking desisyon. Sa wakas, dumating ang araw na lumapag
ako sa Ninoy Aquino International Airport, Maynila. Ang mainit at mahalumikmik na panahon, ang abalang daloy eng a motorsiklo, ang kakaibang amoy eng a street food, lahat ay kakaibang ngunit may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Sa totoo sa simula ay napakalungkot ko. Ang hadlang sa wika at ang pakakaiba sa kultura ay minsan parang isang mataas na pader. Araw-araw akong nagte-text kay Lola. Lola, naligaw po ako ngayon sa MRT 3 pero may mabait na babae po na nagturo sa akin ngang daan. Lola, ngayon ko lang po natikman ang beef pares, maanghang pero masarap po. Pagkatapos ang 6 na buwan, unti-unting naging stable ang buhay ko. Humusay ang aking Filipino at nagsimula akong kilalanin sa aking trabaho. Ngunit sa kaibuturan ang aking puso, pakiramdam ko ay may kulang pa rin. Gusto kong gumawa ang isang bagay na mas makabuluhan. At pagkatapos, isang araw, habang nagbabrowse ako ang balita sa telepono, isang artikulo ang nakakuha ng aking atensyon. Mga estudyante sa kabundukan, huminto sa pag-aaral dahil walang pambiling sanitary napkin. Isinalaysay nga artikulo ang tungkol sa mga dalagitan na dahil sa kahirapan ay hindi makabili nga pangunahing kagamitan na ito. Isang estudyante sa Panayam ang nagsabi na dati siyang gumagamit ang shoe insert bilang pamalit. Sa sandaling makita ko ang mukha ng batang babae na iyon, bigla kong naalala ang aking nakaraan. Ang imahe ko na nakayuko sa bus stop sa gitnang Yebe, ang kahihiyan, kawalang magawa at ang mainit na pakiramdam mula kay Ate May. Sa sandaling iyon, nakpasya ako. Ibabalik ko ang init na natanggap ko sa mga batang babae na ito. Kinabukasan ang umaga, maaga akong gumising at pumunta sa convenience store malapit sa bahay. Sa unang pagkakataon, bumili ako ang 30 pack ang sanitary napkin. Medyo nagulat ang cashier ngunit mabilis din namang inilagay sa bag. Kinagabihan, nahanap ako nga address ang mga orphanage at social welfare center sa lugar. Pagkatapos ing trabaho, dinala ko ang bag ing sanitary napkin dun. Magandang araw po, gusto ko lang pong magbigay ng kaunting donasyon para po sa mga bata dito. Sabi ko sa aking medyo barok na Filipino, nagulat ang staff ng center ngunit masaya pa rin nilang tinanggap. Iyon ang simula, hindi na walang laman ang aking buhay. Bawat umaga, ang paglalakad ko patungo sa convenience store ay naging magaan. Pagkatapos ang unang donasyon, pakiramdam ko ay kailangan ko ang mas marami pa dahil sinabi ang nga staff ang center na laging kulang ang nga gamit na ito. Kaya, kinabukasan, bumalik ako sa tindahan sa pagkakataong ito ay bumili ako ang 100 pack. Mas nagulat ang cashier, ngunit ngumiti lang ako. Sa loob ng isang linggo, araw-araw, akong bumibili ing sanitary napkin at nagsimulang mag-donate sa mas maraming lugar. Hindi lang nga orphanage, kundi pati na rin sa mga home for children at community welfare centers. Hindi ko direktang nakikita ang nga bata, dinadala ko lang ang nga gamit at umuwi, ngunit sapat na iyon upang painitin ang aking puso. Pagkatapos ang 2 linggo, itinaas ko ang dami sa 200 pack bawat beses. Mabilis na nabawasan ang aking ipon, ngunit napuno naman ang aking puso. Gayunpaman, nagsimulang makbago ang pag-ugali nga staff sa tindahan. Hindi na lang pagtataka, nagsimula na akong makarinig nga bulungan. Nandiyan na naman ang dayuhang babae, sabi ing isang staff. Siguradong ubusin na naman niya ang lahat ng sanitary napkin ngayon, sagot ng isa pa. Dahil matagal na akong nag-aral ng Filipino, naintindihan ko ang karamihan sa kanilang sinasabi, ngunit nakunwari akong hindi ko alam. Ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito, hindi mahalaga ang kanilang nga salita. Isang buwan ang lumipas, nagsimulang kumalat ang balita sa buong komunidad.
Nakita ko ang may-ari ing panaderia sa tapat na nakaturo sa akin, tiningnan din ako ing nagtitinda ing prutas ng may pagdududa. Noong panahong iyon ay hindi ko pa alam, ngunit kumalat na ang nga kakaibang sismis tungkol sa akin sa lugar. Isang araw, habang nakbabayad ako, sinabi nga isang cashier sa kanyang kasamahan, narinig ko daan-daang pek ing sanitary napkin ang binibili niya araw-araw. Ang katamtamang edad na staff sa tabi niya ay sumagot, baka binibili niya para ibenta ulit ng ilegal. Tapos sumingit ang isa pa, hindi, siguro ay isa lang siyang babae na madaling makuha. Makikita mo sa kanyang mukha, madaling makuha. Isang parirala na hindi ko pa naririnig. Nang malaman ko ang kahulugan nito, kumirot ang aking puso. Ngunit wala akong ipinakita, tahimik pa rin akong nag-impake nga gamit sa bag. Siguro hindi nila iniisip na naintindihan ko ang Filipino. Ang gabing iyon ang unang pagkakataon na pinagdudahan ko ang aking ginagawa. Ngunit mabilis akong nakabawi. Ang mahalaga ay ang nga batang babae na iyon ang ibigay ang init na natanggap ko. Mula kinabukasan, mas lantaran nang nagsimulang tuksuhin ako ang nga staff. Oh, bakit po kakaunti ang binili niyo ngayon, ate? Kung ganito karami ang bibilhin mo, pwede ka nang maging dealer, ha? Ngumiti pa rin ako, ngunit ang aking puso ay nagsimulang dumugo. Isang buwan at kalahati ang lumipas. Isang araw, nilapitan ako ang may-ari ng tindahan. Miss, pwede ko po ba kayong makausap saglit? Napakaseryoso ang kanyang muka. Tumanggo ako, sumunod sa kanya sa opisina. Bakit po kayo bumibili ng napakaraming sanitary napkin araw-araw? Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Nakpasya akong sabihin ang totoo. Nagdodonate po ako para sa mga batang nangangailangan ng tulong. Hindi pa ako matatas magsalita ang Filipino, ngunit sinubukan kong ipaliwanag ng malinaw hanggat maaari. Ngunit hindi nagbago ang mukha ang may-ari. May ebidensya ka ba? Ang kanyang tanong ay parang nagtatanong sa isang kriminal. Kukunin ko sana ang aking telepono para ipakita ang nga larawan nga center na napuntahan ko, ngunit winagewe niya ang kanyang kamay. Paumanhin, ngunit ang pagbili niyo, ang napakaraming dami ay nakakaapekto sa aming tindahan at nagdudulot ang abala sa ibang customer. Parang nadurog ang puso ko. Akala ko ay tama ang ginagawa ko, ngunit pinahinalaan ako ng ganito. Pagkatapos ang araw na iyon, kailangan kong pumunta sa iba't ibang tindahan, bawat isa ay bumibili ang kaunti. Ngunit kumalat na ang balita sa lahat ang dako. Saan man ako pumunta, naririnig ko ang nga bulungan. Nandiyan ang kakaibang dayuhang babae na iyan. Siguradong gumagawa ang ilegal. Dapat siyang isumbong sa pulis at sa wakas may nagsumbong nga sa pulis. Siya mismo ang may-ari nga convenience store. Isang Biyernes gabi, pagkatapos kong umuwi mula sa trabaho, 2 pulis ang nahihintay sa labas ng aking apartment. Isang bata pa, mukhang seryoso. Ikaw po ba si Linda? Tanong niya. Opo, ako po, sakot ko nang may pakaalala. Ako po si PSGT Reyes mula sa istasyon ng pulisya. Gusto lang po namin kayong kausapin saglit. Hiniling ni P. Santa Reyes na makita ang lugar kung saan ko itinago ang nga gamit. Tumango ako at iginiya siya sa aking apartment. Agbukas ang pinto, ang silid ay naging isang maliit na bodega. Ang isang gilid nge dingding ay puno nge kahon eng sanitary napkin. Sa kabilang banda ay isang kalendaryo na puno nge schedule at lokasyon eng donasyon. Bahagyang nagbago ang mukha ni P. Santreyes. Ibinibigay mo ba ang lahat ng ito? Hindi na gaanong nagdududa ang kanyang boses.
Opo pakitingnan po igini ako siya sa mesa. Sa mesa ay ang nga sulat kamay na mensahe na inihanda ko upang idikit sa bawat kahon. Hindi ka nakisa, huwag kang mahiya, sabay tayong magsikap. Pagkatapos kinuha ko ang isang notebook, nakatala doon ng detalyado ang bawat donasyon, ang address ng Amga Center at mayroon ding pirma ang tumanggap. Kinuha ni P.C.T. Reyes ang notebook, binuklat ang ilang pahina. Unti-unting nagbago ang kanyang mukha, ang kanyang matigas na tingin sa simula ay naging mas malambot. Pagkatapos ang ilang sandaling katahimikan, nagbuntong hininga siya. Paumanhin po, Miss Linda, naramdaman ko ang bigat sa kanyang nasalita. Ayos lang po, ganun po talaga ang inisip ing lahat. Hindi. Ako. Wala talaga akong masabi. Yumuko siya. Sa sandaling iyon, nakita ko ang sinseridad sa kanyang nga mata, ang kahihiyan, pagsisisi at paganga. Sa totoo lang, sa simula ay hindi ko akalain na pagka-misunderstood ako ng ganito. Gusto ko lang tumulong ng kaunti. Tumayo si P.C.K. Reyes, ibinalik sa akin ang notebook. Napakaganda ang ginagawa niyo. Bilang isang dayuhan at kailangan pangharapin ang ganyang nga pagka-misunderstood. Ang kanyang boses ay puno ng taos pusong pahanga. Gusto ko lang pong ibalik ang tulong na natanggap ko. Sabi ko biglang naalala ang imahe ni Ate May sa bus stop noon. Binigyan ako ni P.C.K. Reyes ang kanyang calling card. Sa susunod po, kung may problema kayo, tawagan niyo lang ako. At talagang humihingi po akong paumanhin sa pagka-misunderstood na ito. Kalaunan ko lang nalaman kinagabihan na iyon ay pinuntahan ni P. Santa Reyes ang may-ari ng convenience store at isinalaysay ang buong katotohanan. Kinabukasan ang umaga, pumunta pa rin ako sa convenience store gaya ang dati. Sa sandaling pumasok ako, naramdaman kong nagbago ang kapaligiran. Iba na ang tingin ng staff kumpara kahapon. Ang may-ari ay nakatayo sa likod ang counter at tinitingnan ako. Kinuha ko ang 200 pack engga sanitary napkin at pumunta sa counter para magbayad. Tahimik na lumabas ang may-ari. Miss Linda, ang kanyang boses ay mababa at nanginginig. Tumingin ako sa kanya. Sa kanya nga mata ay isang ganap na kakaibang emosyon. Paumanhin. Talagang humihingi, ako ang paumanhin. Sabi niya. Wala akong alam, nakinig lang ako sa iba at tiningnan kita ng negatibo. Hindi ko alam kung paano mag-react, sumagot lang ako ng maikli. Ayos lang po? Oh, kinuha niya ang isang kahon na puno ng sanitary napkin mula sa ilalim ng counter. Sa sandaling iyon, talagang naantik ako. Isang tao na dating tumitingin sa akin nang may pagdududa kahapon, ngayon ay nagbago ng ganito. Pagkatapos ng isang linggo, nang bumalik ako sa tindahan, nakita ko ang isang kamangha-manghang eksena. Sa entrance, may isang maliit na donation box na inilagay dun, kasama ang isang linya, magbigay ing init para sa mga nahihiya tulad ing ginawa ni Linda. Mayroon ng ilang pack ing sanitary napkin sa kahon, ipinaliwanag may-ari. Ikinuwento ko ang kwento mo sa mga customer. Marami ang naantik. Umaasa ako na ang aming tindahan ay maaring maging isang maliit na sentro para sa donasyong ito. Pakarinig nito, lumuha ako. Ang aking maliit na aksyon ay maaring makaapekto sa iba ng ganito kalaki. Tahimik akong nagpasalamat kay Ate May sa aking puso. Ang maliit na kabutihan na ibinigay niya sa bus stop noon, ngayon ay lumilikha ang ripples na kumakalat. Hindi lang doon natapos ang pagbabago. Ilang araw pagkatapos, tinawag ako ang nagtitinda ng prutas. Linda, dito ka apo, may ibibigay ako sa iyo. Binigyan niya ako ng isang kahon nga natirang gamit pambabae sa kanyang bahay. Ang apo ko ay nagdadalaga na rin. Ngayon naintindihan ko na
Ang kanyang kulubot na kamay ay mahigpit na humawak sa aking kamay. Ang init na iyon ay tumagos sa aking puso. Nagbago ng husto ang kapaligiran sa komunidad. Ang nga taong dating tumitingin sa akin ng may pagdududa ngayon ay bumabati sa akin ng napaka-friendly. Araw-araw ay may naglalagay ang gamit sa donation box sa harap ng tindahan. Ang aking apartment ay naging isang tunay na bodega, ngunit ngayon ay hindi na ako nag-isa sa pakpasan nito. Pinahiram ako ang may-ari ang tindahan ng pedicab para magdala ang gagamit. Nagsimula na ring tumulong ang kabataan sa komunidad. Isang hapon, habang nag-ayos kami ang gamit, dumaan si K. Reyes, hawak ang 2 tasa ng kape. Umupo kami sa bench sa harap ng apartment. Sa unang pagkakataon, ikinuwento ko sa isang tao ang aking kwento tungkol sa bus stop sa Sweden, tungkol sa init ni Ate May. Tahimik na nakinig si K. Reyes. Kaya pala ganyan ang dahilan kung bakit ka pumunta sa Pilipinas. Opo, siguro ang alaalang iyon ay laging nasa kaibuturan ng aking puso. Pagkatapos NG pag-usap na iyon, mas madalas na akong kinontak ni SGT Reyes. Sa simula siguro ay dahil sa guilt, ngunit unti-unti, ang kanyang mga mensahe ay nakpakita ang taos pusong interes sa aking gawain. Patuloy na lumalaki ang partisipasyon ng komunidad, isang magulang ang nagpakilala sa aking gawain sa isang parent-teacher meeting ng paralan, at bilang resulta, nagsimula ang PTA na mag-fundraise. Ayon sa mungkahi ng may-ari ng convenience store, bawat Sabado ng hapon, isang volunteer activity ang inorganisa sa bakanteng lote sa tabi ng tindahan. Sa simula ay 5 tao lang, ngunit patuloy na dumami ang bilang. Likas ding lumalim ang aming relasyon ni PCT Reyes. Bawat araw ng pahinga, dumadalo siya sa aktibidad kasama ako. Marami kaming pinag-usapan. Isang araw, pagkatapos ang isang aktibidad na umabot hanggang gabi, tinanong ako ni PCT Reyes kung pagod ako. Sumagot ako na ang sandaling ginagawa ko ang bagay na ito ang pinakamasaya sa akin. Tiningnan niya ako ng matagal at sinabi, "Miss Linda, isa kang napaka-espesyal na tao." Ang masalitang iyon ay nakpabilis ing tibok ing aking puso. Pagkatapos ang isang taon, nakaroon kami ing maliit at simpleng kasal sa kalapit na parke. Ang bata mula sa Social Welfare Center ay may dalang papel na bulaklak na sila mismo ang gumawa na nauna sa amin. Ang may-ari and convenience store ang naging MC. Ang buong komunidad ay dumalo upang makiisa sa aming kasiyahan. Ang lahat ng taong dating tumitingin sa akin ng may pagdududa, ngayon ay lumuluha sa tuwa at nagbigay ing pagpapala sa amin. Pagkatapos ang kasal, lumipat kami sa isang maliit na bahay. Ang Linda's Friends Foundation ay nairehistro bilang isang opisyal na non-profit organization. Pagkatapos ang 2 taon, sinalubong ang aming maliit na pamilya ang isang anghel, isang sanggol na babae na pinanggalanan naming Anhien, isang panggalan na may kahulugan sa Vietnamese at madaling bigkasin para sa mga Swedish. Siya ang naging sentro ng aming mundo. Isang araw, habang tinitingnan ko ang malumang larawan, nagbiro si PCT Reyes. Kung isipin, kakaiba, paano kung hindi ako dumating para imbestigahan kanun? Ngumiti ako at sumagot, "Kung gayon, iyon ang pinakamatagumpay na investigasyon sa iyong karera, di ba? Tama, kung hindi dahil sa makapagka-misunderstood at malamig na tingin na iyon, marahil ay hindi kami makakasama ngayon." Ang maliit na kabutihan ing isang babae sa bus stop ay nagbago ing aking buhay, at ang pagbabago na iyon ay nakakaepekto na ngayon sa buhay ing maraming iba pa. Umaasa ako na ang aming kwento ay kumalat upang malaman ang lahat na ang kaunting kabutihan ay maaring lumikha ang napakalaking pagbabago, na ang sinseridad sa huli ay mananaig sa lahat ang pagtatangi, at pinakamahalaga,
upang malaman na lahat tayo ay maaring maging isang mainit na jacket para sa isang tao sa gitna ng malamig na taglamig.